Bakit walang makakapigil sa North Korea? Maraming mahalagang kaganapan sa mundo ang nangyari sa mga nakaraang taon. Bumalik sa normal ang mga buhay natin nang humina ang COVID. Naging mas mataas pa ang tensyon sa pagitan ng US at China. At higit sa lahat, nagdeklara ng giyera ang Russia laban sa Ukraine. Subalit may isa pa na hindi masyadong pinag-uusapan ng publiko. Dahil noong 2022, ipinakita ng North Korea sa buong mundo ang kanilang kakayahan pagdating sa nuclear weapons. Nag-launch sila ng 90 missiles, isang personal record para sa kanila sa dami ng missiles na kanilang inilaunch sa isang taon. Sa katunayan, nakuha nga nilang mag-launch ng 23 missiles sa loob ng isang araw. Napakalaki ng ginawa nilang hakbang, lalo na kung maiisip mo na 10 missiles lang ang inilaunch nila noong 2021. At siyam noong 2020. 8 sa mga missiles na nilaunch nila noong 2022 ay Intercontinental Ballistic Missiles o ICBM. Ang ICBM ay isang uri ng missile na may range na mas higit pa sa 5,500 kilometers. Higit pa, ayon sa mga reports, ang mga missiles na ito ay solid fuel missiles. Ibig sabihin ay mas mabilis itong mag-launch kumpara sa mga liquid-fueled missiles. Sa kagustuhang ipakita ng North Korea sa publiko ang kanilang nuclear weapons, sinali pa nga nila ang kanilang ICBM missiles sa isang parade. Noong March 24, nakaset na naman ng personal record ang North Korea nang mag-launch sila ng missile na umabot sa 6,000 kilometers sa himpapawid, ang pinakamataas na inabot ng isang North Korean missile. Matapos ang ilang buwan, nag-launch din sila ng missile na bumiyahe mula sa Pyongyang papunta sa Far East ng Pacific Ocean. Nagkaroon ito ng travel distance na 4,500 kilometers. Madali lang nitong nalagpasan ng Japan at ilang mga bansa sa harap ng North Korea at naglanding ang missile sa Pacific Ocean. Dito na nagsimulang mabahala ang ilang bansa sa mundo. Dahil ang ibig sabihin nito ay nakadevelop na ng nuclear weapons ang North Korea na pwedeng tumarget sa Japan, sa South Korea at sa Guam. Ilang lugar na alay ng US o may US military bases. Sa katunayan, sa mga ginawang missile launches ng North Korea, may ilang eksperto na nagsasabi na posible pa ngang tumarget sa iba't ibang parte ng mundo ang hawak na nuclear weapon ng North Korea, maliban sa napakalayo sa kanila na South America. Ang ibig sabihin nito, kung gugustuhin ni Kim Jong-un, kaya niyang magpadala ng missile sa US mainland. Bilang isang isolated na bansa, walang may alam kung ano talaga ang plano ng Hermit Kingdom. Ang alam lang natin ay may malalakas ng nuclear weapon ang notorious at unpredictable na supreme leader ng North Korea. At hindi siya takot na ipakita ito sa mga bansang hindi sang-ayon sa pamamalakad ng kanyang gobyerno. Kaya ang tanong, kung threat ang North Korea, bakit walang nakakapigil sa kanila? Siyempre, payapa ang unang approach na gagawin ng ilang bansa para sa mga threats na katulad ng North Korea. Oo nga, di ba? Bakit di na lang tayo makipag-negotiate sa North Korea? Sa dami ng videos namin tungkol sa North Korea, siguro nahulaan mo na ayaw makipag-negotiate ng North Korea. Subalit hindi lang dahil gusto nilang ma-isolate. May isa pang importanteng rason at kailangan nating bumalik sa 1900s. Pagkatapos ng World War II noong 1945, malaki ang naging impluwensya ng Soviet Union sa North Korea. Sa katunayan, nag-supply at nagpadala pa nga ng economic at military support ang Soviet Union sa North Korea upang masakop nila ang South Korea. Nang bumagsak ang USSR noong 1990s, napagtanto ng North Korea na wala nang magproprotektang alay sa kanila kung may bansang gustong sakupin ang kanilang teritoryo. Kaya naman, noong 1994, nagsimulang mag-focus ang North Korea sa pagdevelop at pagbili ng mga nuclear weapons upang protektahan ang kanilang sarili. Nang malaman ito ng US, agad nilang nilapitan ng North Korea at nakipagkasundo. Nakasaad sa kanilang treaty na isasarado ng North Korea ang Yongbyon nuclear reactor nila at ihihinto lahat ng kanilang operations na nagde-develop ng nuclear weapons at bilang kapalit, bibigyan sila ng oil supply ng US at pinangakuan ng magandang political at economic relations. Naging okay naman ang relasyon ng dalawa hanggang noong 2002. Nang naging presidente si George W. Bush, sinabi niya sa isang speech na kasama ang North Korea sa tinawag niyang Axis of Evil
ng Iraq at Iran na siyang kinoconsider niyang threat sa US. Sa mga dumaang taon, mas lumakas pa ang paniniwala ng North Korea na kung ihihinto nila ang pag-develop nila ng nuclear weapons, posibleng may umatake sa kanilang bansa. Dahil noong 2011, inatake ng NATO ang Libya at madali lang itong natalo. Nagkalakas ng loob ang NATO na gawin ito dahil hininto ng Libya ang nuclear weapons development ng bansa matapos ang isang kasunduan noong 2003. Dahil dito, alam ng NATO na walang gagawing nuclear retaliation ang Libya kahit ano pa ang mangyari. Ganito din ang nangyari sa Ukraine na siyang nag-surrender sa kanilang napakaraming nuclear warheads noong 1994. Wala nang nuclear threat na pumigil sa Russia upang atakihin sila noong 2014 at syempre noong 2022. Para sa North Korea, kung makikipag-negotiate sila ng peace treaty sa US kung saan hihinto nila ang kanilang development, wala na silang nuclear threat at hindi na mag-aalinlangan ang ibang mga bansa na sakupin sila o pabagsakin si Kim Jong-un. Ang pangalawang pwedeng gawin ng ibang mga bansa ay ang pagpataw ng economic sanctions. Ito ang ginawa ng maraming bansa nang opisyal na nagdeklara ng giyera ang Russia laban sa Ukraine. Subalit iba ang sitwasyon ng North Korea dahil noon pa man ay marami na itong sanctions mula sa iba't ibang bansa at alliances. Noong 2006, pinatawan sila ng sanctions ng European Union. Ilan dito ay ang paghinto ng kanilang pag-trade ng armas, ang pag-ban ng export ng aviation at rocket fuel sa bansa, at ban sa pag-trade ng gold, diamonds at precious metals sa North Korean government. Sa taon ding ito, ipinasa ng United Nations Security Council ang Resolution 1718 na siyang nagbabawal ng export ng military supplies at ilang luxury goods papunta sa North Korea. May sanctions din sa kanila ang Australia, Canada, Japan at iba pa. Halos naka-isolate na ang North Korea pagdating sa international trading. Ginamit kong salitang halos dahil may isang international superpower na hanggang ngayon ay nakikipag-trade pa rin sa North Korea. At yun ay ang China. Ayon sa mga balita, 88% sa ginawang trade ng North Korea ay sa China. Karamihan nito ay ang coal at mineral supplies na ini-export ng North Korea sa China. Pero bakit nga ba nakikipag-trade pa rin ng China sa kanila? Kung titignan mo sa mapa, napapaligiran ng mga bansang allies ng US ang daanan ng China papunta sa Pacific Ocean, Japan, South Korea, Taiwan at Pilipinas. Malaki din ang posibilidad na maging US ally ang Vietnam lalo na at may disputes sila tungkol sa South China Sea. Gayunpaman, wala pa ring military bases ang US na direktang nakaborder sa China sa lupa. Ang pinakamalapit nilang base sa China ay nasa South Korea, kung saan may mahigit kumulang 30,000 soldiers na naka-assign. Sa madaling salita, ang North Korea ang nananatiling rason nito dahil sila ang nasa gitna. Sila ang nagsisilbing bakod ng China mula sa mga allies ng US. Kung babagsak ang North Korea regime, maraming mahihirap na North Koreans ang lalayas sa bansa at may dalawa silang exit ways, ang China at ang pinaka-militarized na border sa buong mundo, ang DMZ. Siyempre, ilan kung hindi karamihan sa mga North Korean refugees ay pupunta sa China at hindi isusugal ang kanilang buhay sa napakagwardyado na DMZ. Posibleng umabot ng ilang milyon ang dami ng refugees na pupunta sa China at maaapektuhan nito ang economic stability ng bansa. Dahil sa gulo, posibleng umabante ang South Korea at US forces papuntang North Korea. Kung mangyayari ito, siguradong magkakaroon ng military base sa North Korea at matutupad na ang bangungot ng China na tuluyan silang mapaligiran ng mga US allies nang wala ng bakod. Siyempre, sa sitwasyong ito, magkakaisa muli ang Korea sa ilalim ng pamumuno ng South. Sa madaling salita, magiging kapitbahay ng dictatorship na gobyerno ng China ang democratic na pamumuno ng South Korea. Dalawang pinakamagkaibang paraan ng pamumuno. May isa pang problema na kakaharapin ng China kung mangyayari ito sa North Korea. Kung sakaling babagsak ang kanilang regime at nagkakagulo sa bansa, may ilang mga nuclear weapons na mawawala sa kamay ng gobyerno at posible itong makuha ng mga North Korean gangs. May takot ang China na pwede itong pasabugin ng mga gangs malapit sa border o pwede pa nga silang targetin ng mga ito. Ito ang mga rason kung bakit nakikipag-trade pa rin ang China sa North Korea.
kahit na hindi nila nagugustuhan ang paghakot at pag-develop ng Hermit Kingdom ng malakas na nuclear weapons. Alam ng North Korea ang mga posibleng mangyari sa China kung babagsak sila. At ito ang ginagamit nila na tila blackmail upang mapanatili ang pag-trade nila sa China at ang pagbigay ng suporta nito sa kanila. Kung hindi madadala sa mapayapang paraan, paano naman kung umatake na lang ang US? Papasok pa rin ang China sa sitwasyong ito. May military defense treaty ang China at North Korea kung saan magtutulungan sila kung may isang outsider country na aatake sa kanila. Ibig sabihin nito, kung aatake ang US, makakalaban na rin nila ang China. Siyempre, nandyan din ang nuclear threat ng North Korea. Pero may isa pang malaking rason kung bakit hindi ito pwedeng gawin ng US. Dito papasok sa eksena ang South Korea. Nang matapos ang Korean War, agad na naglagay ng maraming artillery weapons ang North Korea sa border nito na siyang may layo lamang na 50 kilometers mula sa capital city ng South Korea, ang Seoul. Ang Seoul ang isa sa pinaka-populated na syudad sa buong mundo. Sa katunayan, ang metropolitan area nito ay may population na 26 million. Ito ay 50% ng kabuuang populasyon ng South Korea. Kung magkakaroon ng conflict ang dalawang bansa, kayang paulanan ng artillery shells ng North Korea ang Seoul sa loob lamang ng ilang minuto. At kung mangyayari ito, napakaraming South Koreans ang mababawian ng buhay. Alam ng South Korea kung gaano kadelikado ang sitwasyon na ito. Noong 2004, matapos maging malinaw sa publiko ang focus na ginagawa ng North Korea sa kanilang military weapons, nagsagawa ng simulation ng South Korea kung saan hinulaan nila kung ano ang magiging epekto sa kanila kung sakaling magkaroon na naman ng conflict ang dalawang bansa. Base sa kanilang pagsusuri sa dami ng artillery weapons ng North Korea, magkakaroon sila ng 2 million South Korean casualties sa loob lamang ng unang 24 hours ng giyera. At alalahanin mo na 2004 pa lang ang simulation na ito. Ngayon ay mas malakas na ang North Korea at may malakas na sila na nuclear weapons. Ano sa tingin mo ang mangyayari? Kung magkakaroon ng giyera, magkakaroon ng napakaraming casualties sa South Korea at kabilang na dito ang mga troops ng US na nakabase doon. At may panghuling alas pa ang Hermit Kingdom. Kung balak ng North Korea na sakupin ng South Korea, ang tanging kinatatakutan nila ay ang presensya ng US sa bansa. Alam ng North Korea na hindi nila kayang manalo kung sasali ang US. Ang tanong, hanggang kailan poprotektahan ng US ang South Korea? Ayon sa datos, umabot na sa peak ang population ng South Korea. Pagdating ng 2053, tinatayang bababa ang kanilang population mula sa 52 million ngayon papunta sa 44 million. At 40% nito ay senior citizens na hindi na pwedeng magtrabaho. Kaya naman, darating ang panahon na hihina ang kanilang economic machine na siyang nagbibigay rin ng benefits sa US. Kung hihina ito dahil sa kakulangan ng manpower, posibleng umalis ang US sa South Korea at wala silang magagawa dito dahil wala naman silang ibang leverage na hawak sa US. Kung mangyayari ito at patuloy ang paglakas ng North Korea, malaki ang posibilidad na umatake sila sa South Korea at siguradong magiging madugo ang labanan. Sa huli, ang patuloy na paglakas ng North Korea ay hindi lang threat at warning sa mga kalabang bansa nito, kundi pati na rin sa buong mundo. Noong 2003, naglabas ng commentary tungkol sa North Korea si James E. Goodbye, isang American diplomat na dating lieutenant ng Air Force na lumaban sa Korean War. Pinamagatan niya itong North Korea, the problem that won't go away. At ngayon, makalipas ang 20 taon, hindi pa rin umaalis ang problema. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.